nitong tuloy-tuloy na pagsambulat na ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nagsisimula ng lumabas at ngayon naninindigan na upang ipakita sa buong mundo na hindi po tayo bansa na nagiging bahagi ang mamamayan na tahimik lamang sa mga magnanakaw at nangungurakot at nangungulimbat sa kaban ng bayan. Magandang tanghali mga kababayan at mga kanibihis. Ako po ay narito sa inyong harapan upang ipahayag at ipagbigay alam ang aking nararamdaman ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. Itong partikular na sa flood control na di umano, ninakaw ng magpinsan. Ninakaw, umaabot na siya ng 1.3 trillion ang ninanakaw ng pamilya Marcos magmula noong 2022 hanggang ngayon 2025. So ngayon magre-release na naman ng panibagong pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.76 trillion. Ganon katindi ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Ganon tayo pabuyin ng gobyerno sa kasalukuyan. At noong unang sunan niya, ipinagyabang niya na ang natapos sa flood control umaabot ng 5,500 at mayroon pang ginagawa ng ongoing na mga flood control sa iba't ibang lugar sa dako ng ating bansang Pilipinas. Subalit noong umabot ang 3 araw, bigla siya napaksik ni Corina. Doon unti-unti lumabas ang tunay na kasinungalingan ni Bubong Adik Drug Lord Marcos. Kasinungalingan na magmula sa kalampangan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhok. Pagdating ng pangalawang suna, babalikan natin na bigyan natin ng daan. Dito pa tayo sa gilid. Mga kababayan, hindi po tayo pinapalis, kundi magbigay lang ng way. Okay. Akas na ng konti. Oo. Dito tayo, bigyan natin ng way ang ating mga kababayan para makalabas-pasok din po. Sir, i-block natin. Kasi request ito ng taga Robinsons din. Okay na. Sige, okay na ma'am. Thank you, sir. Thank you. Inside Israel, ang tawag po nito Black Friday. Ang masakit po sa atin, mga kababayan kong Pilipino, nagbuo na naman sa Kongreso ng patong at sila raw ang mag-iimbestiga sa kapwa nilang mga magnanakaw. Sa buwatan! Pabor pa kayo? Naniniwala pa ba kayo sa Tricom sa kanilang mag-iimbestiga mismo sa kanilang mga kasabahan? Hindi! Sa buwatan yan! Ang investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng muro-muro, investigasyon ng mga adik at may mga drug lord pa dyan sa loob ng Kongreso. Ang nakikipagsabuatan dyan, lalo na sa ngayon, sa mga drug lord, magmula sa Kongreso hanggang sa Malacanang. Guys, sinutuloy natin, partikular doon sa kwentong nabanggit ko para sa 2026 na umaabot ng 6.76 trillion. Ang talong, mayroon pang nagawa noong unang pondo itong 2025. Wala. Ngayon itong pondo sa 2026, aasa pa ba tayo na may magagawa na mga kalsada tulay ng mga sirang kalye, mga sirang flood control na pupunduhan daw ng panibago ni Bubong Adik Drug Lord Marcos. Ang nararapat dito guys, yung mga kontraktor na hindi nila pinagpatuloy ang kanilang mga project sa flood control, ipagpatuloy nila ang kanilang magawa. Huwag na sila
ay hindi kasalanan ng mga mamamayang Pilipino, o hindi kasalanan ng mga buhaya sa piso, at lalong-lalo na dito kay Bubong adik Landlord Marcos na ang kanyang bakman na itong si Secretary Bulungan. Sila ang pasimulo sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya po kami naririto sa inyong harapan, nananawagan na sana magkaisa na po tayo na tulad po ng panahon ng kanyang ama na isang naging diktador, ubod ng pagnanakaw na hanggang ngayon ito si Marcos Jr. Ninanan niya sa kanyang tatay ang lahing pagkamagnanakaw at mas masawal pa ngayon ang mga nangyayari kaysa noon sa panahon ng ama niya. Maraming salamat sa po tayo. Nananawagan kami na magkaisa at magising na ang mamamayang Pilipino dahil tayo ininulubog sa kahirapan, ininulubog sa baha, nakakain tayo sa gutom sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Marcos administration at kasama ang kanyang pinsan na si Martin ng Palos-Los Romanes. Maraming salamat at pagkakamali sa inyong lahat na nangyayari dito. Yan po ang katotohanan. Pulungin natin ito sa darating na araw. Ang lugar na ito ay magiging lugar ng pagdadausan ng panawagan upang lumayas na ang inutil pasimuno ng pandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun ang katotohanan. At bilang panimula, mga kababayan, iniimbita natin ang lahat na magtipon dito, mapayapang paraan, at kung tayo ay magkaroon ng madami-daming mga pilang mamaya, lilipat tayo dito sa likod ng EDSA Shrine. Yan po sa may malapit lang dito rin sa Robinsons area. We open now the space time lahat na gustong pumunta dito sa ating pagtitipon-tipon sa isang libre magsalita kung ano ang inyong mga damdamin, mga mensahe na magkakaisa. Dahil kahit iba-iba ang ating mga paniniwala, iba-iba ang ating mga reliyon, iba-iba ang ating mga prinsipyo, iba-iba ang ating mga pananaw sa buhay, yaman, mahirap, binukat, para sa pagmamahal sa ating bayan, magkaisa tayo. Dahil wala na tayong bayan, iba, Pilipinas lang. Dapat man, walang nag-abot kung tama naman ang ating pamumuhay dito, kung tama naman ang mga pananaw ng ating mga pangulo. Dapat nandito lang tayo sa bansa natin, magmahalan, isa, tulong sa bawat isa. Yan, dapat tayo mga Pilipino. Huwag ninyong sabihin, nakikinig na lang kayo dyan. Labas kayo, dyan sa mga lugar ninyo, sa kahit saan man kasugsulokan sa bansa. Lumabas kayo, ipakita ninyo ang pagkakaisa laban sa mga nakita natin mga pag-aapi. So, yan, i-open natin ito sa mga gusto magsasalita. Ngayon, dito. At magsalita kayo dahil nandito naman, pasalamat tayo sa ating mga vloggers dahil sila po may mga followers yan. Umabot na sa milyon ang mga followers na ating mga vloggers. Makinig kayo at mag-fix kayo dyan sa inyong mga vloggers. Pwede kung kayong magsasalita sa inyong mga koro-koro na observation. Diyan, kung sino yung mga viewers dyan ninyo, mga vloggers, diba, dito naman sila mag-react sa mga pakikisa ngayon. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas mong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran,